Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ay makikita sa Salmo Kapitulo 61, versikulo 1 hanggang 2. Panalangin upang ingatan ng Diyos. Ito po ang sinasabi. Dinggin mo, O Diyos, ang aking dalangin. Inyo pong pakinggan ang aking hinaing. Tumatawag ako dahilan sa lumbay sapagkat malayo ako sa tahanan. Iligtas mo ako ay ingatan. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Isa mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa aking pagpapatuloy na aking paglalahad ngayong araw na ito, aking pong ilalahad ay mula po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 61 sa talata 3, ito po ang nasaad. Pagkat ikaw, O Diyos, ang aking kanlungan, matibay na muog laban sa kaaway. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ibigay po natin lagi sa Amang Lumikha ang mataas na papuri at pasasalamat. Amin. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Salmo chapter 61 verse 4 to 5. Hayaan po ninyong ako'y manatili sa inyong templo, magpakailanman. Kayo ang aking kanlungan, ako'y inyong iniingatan. Dahil napakinggan ninyo, O Diyos, ang aking mga pangako at binigyan niyo ako ng mga bagay na ibinibigay niyo sa mga may takot sa inyo. Amen. God bless po. Ang Bible verse ko po today is from the book of Psalms, chapter 61, verse 6. Ang buhay ng hari, sana'y pahabain. Bayaang ang buhay niya'y patagalin. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po isang pagkakataon muli ang ipinagkaloob muli sa atin na tayo ay makapagpatuloy sa ating devotion na ginagawa sa bawat araw. At nakita natin yung kapakinabangan nito sa ating buhay na malaki ang naitutulong nito para sa ating spiritual. So sabi po dito sa Psalm chapter 61 verse 7 to 8, manatili nawa siya sa harapan ng Diyos magpakailanman. Italaga mo ang iyong wagas na pag-ibig at katapatan upang siya ingatan. Sa gayon, aawit ako ng papuri sa iyong pangalan magpakailanman at tutuparin ko ang aking mga panata araw-araw. So dito makikita po natin na talagang yung puso ng tao, talagang naghahanap po siya ng katiyakan, yung gusto niya maging tiyak yung pag-ibig, yung proteksyon, yung kinabukasan. Dito sa Psalms chapter 61 verse 7 to 8, ipinapakita po dito ng psalmist na si David, yung katiyakan po ay makukuha lamang kung andun ka doon sa presensya ng Panginoon. So dito makikita natin na hindi niya hiniling yung ginhawa o tagumpay, kundi yung pananatili doon sa harapan ng Diyos. Sapagkat alam po ni David na kung ang Diyos yung nag-iingat, ay sapat po yun na naparangga. Sabi nga sa Psalms 91, the one who dwells in the presence of God ay talagang andun yung protection. So kapag yung buhay mo ay talagang nasa ilalim ito ng proteksyon ng Panginoon, talagang anumang klase yung panganib ay hindi po ito makakapag-penetrate. So kaya nga sabi dyan ni David, aawit ako ng papuri sa iyong pangalan magpakailanman. So ibig sabihin talagang magiging yung pag-awit mo, ito yung magiging response mo doon sa ginawa ng Panginoon. Sa pagkatunay nga na yung proteksyon ng Panginoon, ay talagang magre-resulta po ito ng papuri at pasasalamat na ang magiging tugon ay aawit ng parangal para sa Panginoon. So purihin po ang Panginoon sa Psalms chapter 61 na binasa natin, na talagang napakaganda yung sinabi ng psalmist. Aawit ako ng papuri sa iyong pangalan magpakailanman at tutuparin ko ang aking panata araw-araw. So ibig sabihin kasi nakita niya na yung unang nagbigay yung Panginoon, yung ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya yung kanyang panata ay tutuparin niya sapagkat nakita niya yung ibinigay ng Panginoon na tunay na kapanganabangan sa kanyang buhay. So muli po, purihin ng Panginoon, and God bless everyone.